Malaking papel ang ginagampanan ng agrikultura sa ating bansa. Pangunahing sandalan ito ng ating mga kababayan para sa kanilang pamumuhay. Isa mang biyaya sa atin ang tropical na klima na nanatili pa ring banta sa lahat ang nagbabagong panahon at paglaki ng populasyon. Sa simula pa lang, ang kagawaran ng pagsasaka ay isa sa mga pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Layunin nito na magkaroon ng sapat at dekalidad na pagkain ang buong bansa, kaakibat ang maunlad at masaganang buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya naman, para maisakatuparan ang mga mithiin ng kagawaran, ang panrehiyong tanggapan ng kagawaran ng pagsasaka ay itinatag sa lalawigan ng Camarines Sur sa bayan ng Pili. Sakop nito ang mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa ngayon, ito ay pinangungunahan ni Regional Director Rodel P. Tornilla. Dala ang mandato na itaguyod ang kaunlaran ng agrikultura at pangingisda sa rehiyon. Ang pinaka-major objective ng mga programa ng Department of Agriculture is masaganang ani at mataas na kita. Lahat ng mga programa ay dito nakasandal. Katulad ng ating rice program, corn program, High Value Crops Development Program at Livestock and Poultry Program. Kasali din po dito yung Organic Agriculture Program at Halal Food Industry Development Program. Ang kagawaran po ay tumutulong sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng production support services at pagtataas ng kamalayan sa makabagong teknolohiya upang matulungan natin ang ating mga magsasaka at mangingisda kasama na ang pribadong sektor na may angat ang kanilang pamumuhay. Kasama po dito ang pagbibigay ng infrastructure support at pagbibigay ng mga makabagong makinarya. Ini pong project na ini maging instrumento manlugod kan sa tuyang pagkasararo bilang mga paroma, bilang asosasyon. Taos pusong pasalamat na binigyan kami ng tulong ng DE Region 5. Malaking tulong sa amin to. Ang epekto kaniyong machinery is more on development. Mas dumagdag ang production, mas gumayon ang satuyang ani. Sa patuloy ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, mga pamantasan at iba't ibang sangay ng ahensya, patuloy na napapalawak ang programa para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil sa Department of Agriculture, nagkaroon kami ng mga projects at mga istruktura na naitayo dahil sa pagbibigay ng asistensya. We are not a COD or Center of Development for Agriculture kung wala po kaming support from the Department of Agriculture. We wanted to mold our students na mahalin nila ang agriculture and mag-involve sila sa agriculture. With the partnership of DA and Academe, mas magaganda po ang future ng ating mga Bicolano farmers. Ang isa po sa naitulong sa amin ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 5, ito pong establishment ng Albay Farmers Bounty Village, a one-stop shop farmers complex that presents a unique opportunity to combine tourism and agriculture industries. And dahil din po sa strong partnership ng DA and the local government, it created a great impact to the Albayanos. Karamihan sa aming mga farmer naturuan ng mga bagong teknolohiya at sa ngayon ina-adapt na nila. Kaya lalong na-inspired yung mga farmer dito sa amin kasi talagang malaking tulong sa kanila. Dahil po dun sa mga naibigay na mga post-harvest facilities, mga farm equipments, malaking bagay dun sa aming mga magsasaka na bumaba yung cost of production, lalong-lalo na po dun sa labor. Karamihan sa aming mga farmer dito nakaahon dun sa mga malaking utang sa mga komprada. Graduate ako ng IT, tapos biglang big shift to farming. So, mahirap sa part ko kasi inaaral ko pa, nag-research pa ako about sa horticulture, yung mga opportunities nga na nabigay din ng DA, yung mga pa-trainings nila, tapos yung mga knowledge na technical na
pagtulong sa pag-grow ng mga chicken or ng mga bees. Yan, malaking tulong yun sa amin. Malaking tulong sa mga magsasaka ang malawakang implementasyon ng programa at larawan ng tagumpay ng kagawaran ang bawat magsasakang nagkamit ng magandang buhay sa pag-aagrikultura. Napakalaking tulong po ang naipamahagi ng kagawaran ng agrikultura dito sa Bikis Farm. Una po ang teknolohiya. Ipinapadala po ako sa iba't ibang klaseng training sa Department of Agriculture. So ako po ay natuto ng iba't ibang klaseng teknolohiya. After ng series of training, binibigyan kami ng mga starter kit. Binhi, minsan fertilizer, farm tools, then umabot po sa punto na mayroon na kami mga farm mechanization na laking tulong po. Napatapos ko po na mas magaan ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Nung dumating po ang Department of Agriculture, marami po silang naitulong sa amin. Naigabay po kami sa tamang pagsasaka. Tumaas po ang aming ani. Gumanda po ang aming pamumuhay. Sobrang nila kaming nabiyayaan at sobrang nila kaming natulungan. Sa patuloy na pagbabago ng panahon, di maiwasang magbago ang direksyon at estratehiya ng kagawaran ng pagsasaka sa Rehiyon 5 na ginawang mas produktibo at nakabatay pa rin sa kanilang layunin. Ang isa pong nakaka-apekto sa ani at kita ng farmers dito sa Bicol ay yung regular na pagkakaroon ng mga sakuna tulad ng bagyo, baha, tagtuyot. Lagi po tayong handa. Regular po sa programa natin ngayon ang merong mga buffer stocking ng mga inputs. Meron din po tayong sinasagawang mga regular na monitoring at pag-iikot para malaman yung totoong kalagayan ng mga farmers. One of our function also is to conduct surveillance for animal diseases and plant diseases in order to protect agriculture producers and contain the spread of certain kinds of diseases like the African swine fever and fall armyworm. Based sa protocol natin, kailangan ipaalam mo muna doon sa LGU para ang LGU ang mag-re-report dito sa region. Kung halimbawa, pest and disease sa plants, mag-send ng team para i-validate yung mga reported na yon. And then, they could go directly to the soils lab or sa ibang laboratory or they could ask the technicians na siya ang magdala ng mga sample dun sa mga laboratory. And then, after that, they would be recommending kung ano yung magandang gawin. Now we aim to be more precise in terms of the development of technologies as well as the dissemination and the adoption. So kailangan yung susundin nilang mga pamamaraan sa pagtanim, yung mga moderno. Meron pa kaming tinatawag itong locally funded program, yung SAAD or Special Area for Agricultural Development. Yung framework kasi ng SAAD, yung poorest provinces ng Bicol Region. Nag-profiling tayo. Pre-profile yung mga farmers kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Sila ay aalagaan ng 3 taon hanggang makaangat or makaahon sila sa kahirapan. Nag-evolve na rin ang ating mga magsasaka. Medyo bukas na ang kanilang isip sa mga makabagong idea. Ginagamit namin na channel or tool, yung quad media. Pinapaabot natin sa ating mga clients yung mga programang pinag-isipan ng mabuti ng pamahalaan ng mga nag-implement ng programs para po makarating para sa kanila. Ang DA at ACPC ay maraming agri-credit na ini-implement. Isa nito ay ang KAYA, Capital Access for Young Agripreneurs. Ito po ay para sa mga millennials. Mayroon pa tayo ng ANYO, Agri-Negosyo Loan Program. Para sa mga individual, pwede pong maka-loan up to 300,000. Para sa mga may negosyo, pwede umutang up to 15 million. Payable in 5 years, 0 interest. Mayroon tayong Expanded SURE Program. Para sa mga individual, pwede makautang ng 25,000. At para sa mga agri-entrepreneurs, gaya ng ating mga RPC, yung mga processors, ay pwede umutang ng hanggang 10 million, payable in 10 years, 0 interest. Ang Department of Agriculture
is into updating ng ating RSBSA through the National Farmers and Fisherfolk Information System. Dito po kasi ating nilalayon na lalong mapaigting po ang pag-i-implement ng mga agri and fishery programs and projects through these CSOs. Magiging minimum requirement na po to para kayo ay mabigyan kung anumang intervention na pwedeng maibigay sa inyo ng Department of Agriculture. When President Duterte signed Proclamation Number 922 declaring a state of public health emergency throughout the Philippines, the DARFO 5 responded immediately by creating the Food Resiliency Task Force. The primary goal is to have an unhampered movement of cargos, food products, agri and fishery inputs, as well as the agri-fishery personnel throughout the region through the issuance of IATF IDs. This task force ensured also that we have food available for every Filipino or every Bicolano, ensuring a food which are safe, affordable, and accessible to the farmers as well as to the community through the Kadiwa ni Ani at Kita, rolled in different places of the region. Sa loob ng mahabang panahon, naabot ng kagawaran ng agrikultura sa Rehiyon 5 ang hangarin nito na seguridad na pagkain sa lahat, kasabay ang masaganang ani at mataas na kita para sa ating mga magsasaka at mangingisda.